Yun no, good afternoon guys. So dito tayo ngayon sa garahe natin, sa kabilang garahe. And ito yung 111 natin na Baby Altis. Bale, itong kotse na ito nga pala guys, is kakatayin na natin. Kasi hindi natin maayos yung ibang parts niya. So napag-desisyonan ko, nakatayin na lang siya. Pero ayun nga, good running condition tong auto na to. And kailangan natin siyang i-let go to make way para dun sa bago nating project. So ayan, stock lang naman to. So di naman siya masakit sa loob na katayin. And yan, sariwa din yung loob niya guys, no? So ito yung first start niya. Yan, no? Bali, engine nga pala nito is 4AFE 3rd gen. And project sana natin to, plano nating i-Euro. Kaso change of plans muna, may mga kailangan tayong unahin. So ayan, adjust ko lang yung side mirrors natin. Yan, adjust ko na yung side mirror. Automatic nga pala to guys. So nabanggit ko naman doon sa una nating video na kinonvert natin to from manual to automatic. Tapos ayan siya, malamig aircon yan guys. So kung may kailangan ko yung parts ng 111, message nyo lang ako. Parts out natin to. Tapos yun nga pala, fresh start niya. Pag kinambyo ko yan, reverse agad, diba? Basic. So baba muna tayo din sa kabilang garahe, then doon natin tuloy yung video. Let's go. Yun no, pababa na tayo sa garahe natin. Inilibin natin guys. So hindi nyo pa nakikita, pero kita ko na siya. Puntahan lang natin yung auto natin, kasi hindi tayo nakapunta dito nung nakaraan, no? Kasi yung lakas ng ulan. Kaya ayan, wala tayong nagawa. Nakalikot muna dun sa kotse. Pero ito tayo, papunta tayo dyan. Damn, pogi. Pogi guys, no? Park natin siya dito. Yan. So dito na tayo sa garahe. Tayin muna natin. So ito yung 111 natin guys, no? So kung may mga kailangan kayong parts ng AE111, message nyo lang ako. Ang laman nito is ito, depo na taillight sa kanan, pero the rest is Orig Toyota. Sa kabila, both original yan, Toyota, tapos Toyota ko ito din. Tapos sa bumpers, extended sa likod, extended rin sa harap. Tapos weather strip niyan, ito, brand new to pero replacement lang. Then power side mirrors, all working. Tapos sa loob, ito itsura niya sa loob. So step seals niya sariwa naman, hindi pa siya naninilaw yung nagbabakbak. Then yung 60-40 plastics niya, ganun din. Tapos ito din, Baby Altis na 60-40 rear seats, sariwa din yan. And sidings, ganun din. Tapos sa harap, ganun din, sariwa din. Ayan. Tapos itong seats, sariwa din yan guys, no? Yan. Yung kabila lang, ewan ko kung ba't ganun yung kabila, may spots siya ng puti. Ayun. Tapos automatic tranny, yung gauge niya is manual. Kasi nga kinonvert natin lang yan. Tapos steering wheel niya, ayan, Celica, na may airbag. So dito sa kabilang side, yung mga step seals niya sariwa din. Ayan o, kung makikita nyo, hindi siya naninilaw. Sidings, itong sidings medyo naninilaw, pero tuturuan ko na lang kayo kung paano to ibalik sa dating kulay niya kapag kinuha nyo yung sidings or yung interior niya. Sa kabila, ganun din. Sariwa din yung sidings. Ito lang yung problema dito sa step seals. Ito yung sinasabi ko, naninilaw. Sakit na to ng 111 pag syempre sa katandaan. Tapos kabilang side, ayan, sariwa din to. Wala tong paninilaw. And then, ayan yung loob niya ngayon guys, no? Sa engine bay naman tayo. Engine ito, ayan, 4AFE 3rd gen na automatic. So yung tranny niya okay, walang delay. Tapos busina, alpha horn. Then headlights, Orig ko ito din yan guys, Toyota ko ito. Tapos yung clearance light, wala na to eh. Bigay ko na lang yan kapag kinuha niyo yung headlights. Tapos grill, yan. Then bumper extended. And then ang plaka niya guys, FGR 888. Then sa body, okay yung kahan nito, wala akong nakikitang bulok, and yung paint medyo maayos pa. Yan, kung makikita nyo naman dyan, maalikabok lang yan pero fresh yan. And then side skirt, OEM with end caps. Sa wheels, not for sale din yan. Kasi meron tayong padating na project, no, kaya natin siya ipa-parts out.
hindi natin kaya na sabay-sabay yung project, kaya kailangan natin mag-dispose ng isa. So far ito yung itsura niya. Ayan. Okay naman siya. Sariwa naman siya. Yun lang naman laman niya guys, no? Then try nating start, tapos pakita ko sa inyo kung ano yung condition ng makina niya. So tahimik yan. And hindi pa ako nagka-problem dyan sa T-Rec or what. Pero ayun, try lang natin i-start yung auto. So yan yung makina niya guys, no? Kung maririnig nyo naman, tahimik naman siya. And ayan, pwede ko din siya ibitawan ng buo, or kung kailangan nyo ng parts out, pwede din naman. Pero priority natin sa ngayon is buong engine yung mabenta. Ayan, pakinggan nyo na lang muna yung makina. Ayan, tapos nakakulant din nga pala ito. Ayan yung sa engine natin. So yung coilovers natin guys, hindi siya for sale. Pati na rin yung wheels natin, hindi rin siya for sale. Kasi yun nga, nabanggit ko kanina na meron tayong panibagong project. 111 din siya. And yung mga parts na naiiwan dito is ikakabit natin doon, including yung wheels. Pero yung coilovers, dito natin siya ilalagay sa libin natin, no? Kasi ito, pinipilit na natin siyang matapos. And then yun nga pala guys, no, banggitin ko na lang din, change of plans tayo kasi yung isang 111 na kukunin natin is walang makina. Ang plano, itong ST natin, doon natin siya ilalagay sa kukunin natin na panibagong project. Then itong live-in natin, ang plano natin dito is baka mag 3S na lang tayo na engine, no, kasi pangit naman kung parehong 20 valves, diba? Maiba lang. Ayun. So, plano natin dyan is 3S GE lang naman. Kasi wala tayong budget pang GTE. And wala din tayong budget pang blacktop. So, GE lang. Yun lang yung kaya ng budget natin sa ngayon. Then, if ever, tring na natin kung makapagpalit tayo ng 20 valves. Pero sa ngayon, yan muna. Ganyan muna yung tsura niya. Baka matagal natin tong hindi magalaw kasi unahin natin yung isang auto. Since yun yung gagamitin natin pang daily for the meantime. So, ayun. Yun lang naman yung update ngayon. Then nga pala guys, ito, yung NMAX natin, di ba? May NMAX pa tayo. Bumili na tayo ng mga pang detailing items. So, bumili tayo ng tape. Then, bumili din tayo ng pads. Ang gagawin natin dito is lilinisin lang natin yung pintura niya. Kasi kung makikita nyo, ayan guys, oh, dami niya ng gas-gas na maliliit. Lalo na yung dito sa kabilang side. Ayan, ang pangit eh. So, gagawin natin dyan, didetailin natin yan, pero baka sa next video na kasi ayun o, di pa tayo tapos maglinis ng garahe. Umulan kasi ng 3 araw, so yung putik pumasok dito sa garahe natin, so linisin natin yan. Then ayun, so far yun lang naman muna. Then akyat tayo dun sa taas kasi may papakita pa ako sa inyong project natin dapat, kaso binenta na lang natin siya ng buo kasi hindi na natin kaya mag project, no? Puro DIY lang tayo and isang tao lang naman tayo, hindi natin kaya yung pagsabay-sabayin lahat. Kaya napagpasyahan natin na i-dispose na yung mga project natin, which is ito nga, itong 111 natin and yung 92 natin. Akit tayo sa taas, pakita ko sa inyo guys yung isa nating project. Samahan nyo ako guys, let's go! So yun guys, nandito naman tayo sa kabilang garahe. So ito yung mga motor natin. Ito sa amin ito magkakapatid, kila Utol. Ayan, meron pa tayo ditong isang auto. Itong AE92 na Sprinter. Kung makita nyo, naka 5AFE siya na engine. EFI, Japan Surplus. Tapos, Sprinter harap likod. Ito yung itsura ng likod niya. Yan o. Sprinter. So, mahilig tayo sa mga kakaibang auto na guys, kung mapapansin nyo. Ayan. Tapos loob nito guys, naka-maroon to. Halos lahat maroon. Maroon seats, maroon sidings. Ayan. So ito, tinanggal ko na siya for parts out kasi may kumuha na nito ng buo sa atin. And yun, siya na lang daw yung magtutuloy na itong project na to. And total wala naman na din tayong oras at budget. So binigay na natin sa kanya. Naka-coilovers nga din pala yan guys. So ayan. Nakita ko lang guys kung ano yung meron sa mga garahe natin. And ayun lang. Hanggang sa susunod na lang ulit. Thank you!